Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalakan sa libutan, matitigib kayo ng kalungkutan. Subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng nanganganak, siya'y nahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayun din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito ang gustong maging masaya? I mean, tunay na masaya. Nakahanda po ba tayong magsakripisyo upang maging tunay na maging masaya? Lahat naman sigurado tayo naghahangad na maging masaya. At iba't iba ang ating paraan sa pagkakamit niyan. Pero iba-iba man tayo ng paraan, sigurado ko na marami sa atin ang magkakapare-pareho na iniiwasan natin ang hirap at sakripisyo. Sapagkat para sa atin, napaka-incompatible nito sa hinahagad nating kapayapaan sa mundong ito. Bakit ka nga naman susuong sa hirap o sakripisyo? Kaya ka nga naghahangad ng kaligayahan sapagkat ayaw mo ng hirap at sakripisyo. Sa unang dinig, logical naman, may punto. Pero kung isipin po natin sang-ayon sa ating narinig na ebanghelyo, hindi ganito ang paraan at pangangatwiran ni Kristo. Narinig po natin, ang sabi niya mismo, "Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Notice that, hindi niya sinabing, matitigib muna kayo ng comfort, ng mga mabubuting bagay, ng mga nakare-relax na bagay, and then kayo ay matitigib ng kagalakan. No, kalungkutan muna bago ang kagalakan. And again, notice that, hindi niya basta sinabing, basta kayo titigibin ko ng kagalakan, na by the way po pwede naman, sapagkat siya'y Diyos na po pwedeng magkaloob sa atin ng kahit ano, kahit sino, nang wala itong pinanggagalingan. Katulad ng pagkalikha niya sa daigdigan, He created something out of nothing. So pwede niya sabihin, basta titigibin ko kayo ng kagalakan. Hindi eh. Sabi niya, there must first be grieving. You will grieve and your grief will turn into joy. So may agony muna, may sacrifice muna, may suffering muna, may seemingly endless waiting muna bago ang minimithi nating tunay na saya. May nagagawa o may naibibigay po kasi ang pain and suffering sa atin na hindi nagagawa o naibibigay easily ng convenience, ng comfort at ng pleasure sa atin. With pain, with suffering, mas madali para sa atin ang maging humble, ang maging resilient, ang maging close sa kapwa natin, ang mas ma-appreciate ang mga tao sa buhay natin na nandyan para sa atin, ang mas maging faithful tayo sa Diyos. Hindi nga ba't mas madali nating ma-appreciate at mas ma-experience ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos? Hindi kapag okay ang lahat sa buhay natin, kundi kapag dumaranas tayo ng mga matitinding suliranin. Kaya nga po iba yung happiness after pain or with pain kasi mas marami tayong makukuha ng mga blessings kaysa sa mga naibibigay ng comfort, pleasure, at convenience sa atin. Sabi nga po natin, mas lumulutang ang bituin sa gitna ng matinding dilim. Just the same, mas lumulutang yung joy or yung happiness natin kapag ito ay galing sa pain, sa suffering na na-experience natin. Sana mga kapatid, huwag nating isipin na walang kwenta, walang silbi ang mga pain and suffering sa buhay natin. Lalo pat sumusunod naman tayo faithfully sa Panginoon natin. Kasi hindi po gagaan, kundi mas bibigat pa ang ating mga pasanin. Hindi dahil sa madadagdagan yung ating mga pinapasan, kundi dahil hihina tayo
sa pagdadala o pagkapasan. Hindi naman po gagaan ang mga suffering, ang mga pain natin, ang mga dalahin natin sa buhay sa constant na pagrereklamo at pagdaing natin kundi sa constant na paniniwala at pagtitiwala natin sa Diyos na hindi mag-aalaw ng mga suffering or pain sa buhay natin kung wala naman itong magiging dahilan at kung hindi naman ito magiging importanteng parte ng tunay na kaligayahang ibibigay niya sa atin. Masdan at tingnan niyo po yung sabi ng ating Panginoon, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Hindi sinabing basta mawawala ang inyong kalungkutan. Hindi sinabing basta mawawala ng kabuluhan ang inyong kalungkutan. No, instead ang sabi, ang inyong kalungkutan ay will transform into kagalakan. Ibig sabihin, yung ating kalungkutan ay mahalagang bahagi, pagmumulan ng ating kagalakan. Hindi ito basta aksidente, hindi ito basta nangyari. Hindi basta nangyari ang mga suffering and pain sa buhay natin ng ang Diyos ay walang magandang balak, walang magandang plano, at walang magandang dahilan. Hindi naman po sasayangin ng Panginoong Diyos ang luha natin. Ang sabi nga po, di ba sa Psalm 56 verse 8, God will keep our tears or God keeps our tears in a battle. Bakit naman titipunin, pangangalagaan ng Diyos ang mga tears of sorrow na yan kung hindi niya gagawing tears of joy balang araw yan? Lalo pat kapag na-realize na natin na yung mga pain and sufferings na ayaw natin at gustong-gusto natin dati na mawala sa buhay natin, pero isinurrender na lang natin sa Panginoon natin, ay magiging napakahalagang parte pala ng kaligayahan na balang araw ay mararanasan natin. Ito po sana mga kapatid ang ipagdasal natin sa ating banal na pagdiriwang upang kahit hindi pa nawawala yung mga pain and suffering na ating naranasan, ay huwag tayong mawala ng pananampalataya. Huwag tayong dumaing ng dumaing, huwag tayong magalit sa Panginoon upang mas lalo natin itong mapasan at makapagdulot sa atin balang araw ng kabutihan, lalo na ng kaligayahan na sabi nga ng Panginoon dito ay hindi maaalis sa atin, makukuha sa atin inuman. Ito yung malalim na kaligayahan na kapag na-realize na natin na ang Diyos kailanman hindi tayo pinabayaan sa ating suffering. At dahil doon, yung mga suffering na naranasan natin ay naging parte pa ng kanyang napakagandang plano sa buhay natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang sapagkat Diyos alam niya ang ang kalagayan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Aaminin ko, Panginoon, ayaw ko ng sakripisyo. Ayaw ko ng hirap. Kaya tulungan mo po ako kung mayroon kang inaalaw na paghihirap sa buhay ko. Tulungan mo po ako na maunawaan balang araw ang kahulugan nito. At tulungan mo po ako na pasanin ito ng naaayon sa kalooban mo. Yung nagtitiwala sa iyo
kahit nahihirapan na, kahit nasasaktan na, kahit naiinip na, yung hindi bumibigay sa pagkakakapit sa iyo, yung hindi nawawala ng pag-asa na sa kabila ng lahat ay mangyayari pa rin maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yes, kahit batbat ng problema ang buhay mo, kahit parang walang nangyayaring matino o maganda, sa kabila ng mga pag-isikat at pagdarasal mo sa isang iglap, kayang baguhin ng Diyos ang lahat. Pero maniwala ka, kahit paunti-unti may mga ginagawa siya. Yun lamang na pagtatagumpayan mo ang lahat. Matino ka pa rin, lumalaban ka pa rin, biyaya yan kapatid. Pagsama ng Diyos sa iyo yan, sapagkat hindi ka naman niya hayaang mawala ng pag-asa, lalo pat gusto mong lumaban talaga, at mas lalo pat may maganda siyang plano pagkatapos ng mga problema mo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.